Magandang araw mga responsible gun owners. Ako si Obi ng TAC Hub Philippines. Ngayon pag-usapan natin kung ilan ba talaga yung pwede nating bilhin na rifle bilang civilian. Kung sakali na nakabili na tayo o meron ng nakarehistro na high-powered rifle katulad ng 5.56 or 7.62 mm sa pangalan natin. Meron kasi nagtanong dun sa previous video ko na kung nabasa daw ba natin yung RA 10591 at yung bagong IRR na revised 2024. Sa totoo kasi, medyo malabo rin talaga para sa akin kung ilan yung pwedeng bilhin o limit ng high-powered bilang civilian. Meron ako ditong kopya nitong RA 10591. Sinasabi kasi dito, under sa Article 3, Section 10, firearms that may be registered. Only small arms may be registered by licensed citizen or licensed juridical entities for ownership and possession. So, ibig sabihin, small arms lang yung pwede nating bilhin o iparehistro bilang licensed gun owner. Ano ba yung small arms? According dito, ayon dito sa Republic Act 10591, under sa definition of terms, ang small arms daw, firearms intended to be or primarily designed for individual use or that which is generally considered to mean a weapon, intended to be fired from the hand or shoulder, which are not capable of fully automatic burst or discharge. Yun yung small arms. So, ibig sabihin, hindi tayo pwede ng light weapon. Dalawa yung light weapon, di ba? Class A and Class B. So, ang pwede lang, sinasabi rito kasi na ang pwede lang magmay-ari ng mga light weapon yung AFP, PNP, o yung mga law enforcement agency ng Pilipinas, gobyerno natin. Nakakuha ko actually ng kopya ng 2024 IRR. Galing to sa UP Law Center. Pinalad tayo na makakuha ng kopya nito. Ang sabi dito sa revised 2024, ni-revise nila yung 2018 na IRR. Republic Act 10591, 2018 IRR. Kasi ang sabi dun sa 2018, under sa definition ng small arms, meron silang dinagdag na does not exceed the caliber of a light weapon. And under din dun sa definition ng rifle, dinagdagan din ng intended for sport shooting only. Ibig sabihin, regardless kung anong type ng license mo, type 1, type 2, type 3. Kasi 'di ba, syempre, kung anong type ng license mo, andun din yung kung ilan lang yung pwede mong ariin na baril o pwede mong iparehistro. Kung ilang firearms lang ba yung pwede mong iparehistro sa pangalan mo. Kung type 2 ka, dalawa lang. Kung type 3, 5. Kung type 4, 10. Ganyan. Type 5, 15 or more. Ganyan, di ba? Ang sabi kasi dito sa bagong IRR, 2024 to sinabi ng PNP na inalis nila yung does not exceed a caliber of a light weapon dun sa definition ng small arms. Dun sa definition ng rifle, inalis na rin yung intended for sport shooting only. So, ibig sabihin, hindi lang sport shooters ang pwede nang bumili.
ng mga high-powered na rifle, 5.56 or 7.62. Pwede na tayo ngayon bumili, mga civilian. Kung ang license natin, Type 1 o hanggang Type 5, pwede na tayong bumili ng high-powered na 5.56 or 7.62. Siyempre, depende pa rin yan kung anong type ng license mo, kung gaano karami yung pwede mong bilhing baril. Depende yun sa type ng lisensya mo, di ba? Type 1 ka ba o Type 2? Ganyan. Pero kung pag-uusapan yung rifle, high-powered, ano ba talaga, pwede ba talaga tayong bumili ng 2 o 3? Halimbawa, kung Type 5 yung license mo, pwede ka bang bumili ng 2 or 3 rifle? Hindi kasi malinaw na nakasaad dito o nakalagay dito sa IRR kung ilan lang talaga yung pwedeng bilhin. Hindi ako abogado pero hindi ko makita dito kung yung limitation na kung ilan lang ba talaga yung pwedeng bilhin ng civilian. Meron din kasing nakalagay dito under sa definition ng small arms. Firearms intended to be or primarily designed for individual use. Hindi ako sure kung yung ibig sabihin ng individual use, isang rifle lang yung pwedeng bilhin. Pero bakit kung handgun, pwede naman 2? Or yung mga PCC, di ba? Pwede ang 2. Mga pistol caliber carbine, pwedeng 2. Or depende sa type ng license mo. Kung naka-type 3 ka, kahit 2 or 3, pwede mong bilhin. Kasi kung type 3 ka, hanggang 10 pwede kang bumili ng firearms di ba? Etong IRR na to, sinasabi ng PNP na magte-take effect to once ma-publish or after ng publication, 15 days after ng publication, take effect na to. Na-receive to ng UP Law Center, nakalagay dito kasi May 1, 2024. Ito yung receive date, may tatak, may stamp ng UP Law Center. So, ibig sabihin, from May 1, 15 days from, March 1, from March 1, 15 days, take effect na to. Itong 2024 revised IRR ng RA 10591. Kaya pwede na tayong bumili ng mga high-powered rifle katulad ng 5.56 or 7.62. Mabalik tayo dun sa tanong na pwede ba yung 2? Kasi halimbawa, kung kaya mo naman bumili ng 2 high-powered at ang license type mo, LTOP license type mo, Type 3 or Type 4, ganyan, or Type 5, at may kakayahan kang bumili ng hindi lang isa, pwede ka pa bang bumili? Sa totoo, nagpunta kasi ako sa mga gun store. Meron akong pinuntahan na 3 major gun store dito sa Metro Manila. Verify ko, nagtanong ako na since meron na akong 5.56, consider kasi na high-powered, tinry ko kung sakaling gusto ko pang bumili, pwede ba akong bumili? Tinanong ko yung mga gun store. Yung 3 gun store na yon, yung 3 major gun store na pinuntahan ko. Sa totoo, pare-pareho lang sila ng sinasabi. Hindi na raw talaga pwede. Isa lang ang pwede nating bilhin. Bilang civilian, isa lang yung pwede talagang bilhin na rifle. Kung meron nang naka-register na high-powered rifle sa pangalan natin, hindi na tayo pagbibilan ng gun store. Yun ang sabi sa akin Pero kung ang pagbabasihan natin, itong IRR, wala kasi akong nakita rito na limit or restriction kung ilan. Kung siguro kung hindi ko masyadong naiintindihan kung ano yung nakasulat dito, pwede kong i-share sa inyo to. Bigyan ko kayo ng copy. Actually, galing sa UP Law Center. Bigay ko yung email address ko. Dito, maglalagay ako ng link ng email address ko. Tapos, email nyo lang ako kung gusto nyo ng copy nito.
share ko sa inyo yung copy. Para siguro, mas maganda kung kayo na rin yung magbasa, kung meron kayong ibang understanding about dito sa IRR, mas malilinawan kayo. Pwede ko tong i-share sa inyo. Hindi naman to bawal i-share kasi nung nag-request ako sa UP Law Center, binigyan naman nila ako ng copy. And pinablish naman nila to, di ba? Sabi ng PNP, after ng publication, magte-take effect. So, this is a public document to. Pwede natin tong i-share. So, yung mga responsible gun owners dyan, kung gusto nyo ng kopya nito, email nyo lang ako, bigyan ko kayo. Share ko sa inyo yung file, PDF na file nito. Add ko lang din pala, dun sa mga nagpaplano na bumili ng high-powered na rifle, at dun sa mga nakabili na, siguro, yung nakabili na, alam nila to. Pero dun sa mga magbabalak palang bumili, kapag bumili kayo ng high-powered na rifle, 5.56 or 7.62, at bibili kayo ng bala or ng ammunition para dun sa firearms nyo na high-powered, kailangan nyo ng permit to transport, PTT, bago kayo makabili or bago kayo pagbila ni gun store. Hahanapan kayo ng PTT. Hindi permit to carry kasi hindi inaalaw yung permit to carry dun sa high-powered. So, permit to transport ang kailangan nyo bago kayo makabili ng ammo or ng ammunition o ng bala para dun sa high-powered nyo na rifle. Ito naman, paglilinaw lang tungkol dun sa kung ilan lang ba talaga yung pwede nating bilhin na high-powered rifle, katulad ng 5.56 or 7.62. Base dito sa pagtanong-tanong ko, kasi syempre sa gun store ka bibili, di syempre sa gun store ka magtatanong, di ba? Nagtanong ako sa gun store kung pwede pa ba akong bumili ulit, kung sakaling gusto ko pang bumili ulit. Halimbawa, kaya ko pang bumili ng isa pa, makakabili pa ba ako? Or pagbibilan pa ba nila ako? Yung 3 gun store, ulitin ko lang, yung 3 gun store na pinuntahan ko, malalaking gun store yun, major gun store yun. Parehos lang sila ng sinasabi. Pare-pareho sila ng sinasabi. Hindi na raw pwede. Isa lang talaga ang pwede nating bilhin bilang civilian. Ayan. Kung nakatulong sa inyo yung information dito sa video natin ngayon, huwag niyong kalimutan mag-like, mag-subscribe para ma-update kayo sa mga bagong videos.